DZDG 96.7, we talk, and what's up? Hago na pala tayo, ano tayo? 96.7 Destiny Radio, yan! Bago branding natin. 1:46 p.m. Philippine Standard Time. What's up, people? Kumusta kayo ngayong araw ng Tuesday? Ayan, ang bilis natin sa English na naman. Lunes, Martes. Ayan na. The struggle na naman. The struggle is starting. Basta nasa middle na tayo ng weekdays. Hindi na natin nababanggit at sa Tagalog yung araw. Well, yeah, it's Tuesday, July 23, 2024. Second day sa ating weekday. Second episode ngayong linggo sa ating programa The Mix. Kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan at mix ang ating tawanan at mga emosyon. What's up, people? You got me on your radio. My name is Giro. That's capital Giro. And I'm your one and only rapper DJ in the town. Giving you a lot of mixed music here. And today, live kami sa Facebook, so kung meron kayong mga gusto ipabati, tara, batiin natin yan live on radio. Pag may mga kwento naman kayo, pag-usapan natin yan. Pwede rin kayo mag-text sa aming text line, 0929-216-8100. At huwag na muna natin putulin ang ating tugtugan. I got here Bonnie Tyler with a song, Straight from the Heart. I know you guys know the song, so sabihin nyo to. Jamingin natin to si Bonnie Tyler. Ako si Giro, kami ang DZDG 96.7. Magbabalik kami. Diyan na kayo. DZDG 96.7, we talk, you listen. Wala, sanayin na natin. 96.7 Destiny Radio. Hirap naman, nakakalito. 2:33 p.m. Philippine Standard Time, 33 minutes na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Maligayang pagbabalik sa ating programa The Mix. You still got me on your radio. My name is Giro. That's capital Giro. At welcome sa ating segment na Senti Hours, kung saan nagbabasa tayo ng tala. Araw-araw, Mondays to Fridays, bandang alas 2 ng hapon. Ayan. And this time, we are gonna read a featured poetry at the Facebook page, Lavender Pen. Ito ay akda ni Rodney Jan Gonzalez. At ang title niya ay You Are and I Am Not. Sabi niya sa tula, You're like a tale of a never-ending uncertainty. You can't be so sure if it's me or I'm just a pastime activity. You're a stop and a go, a mix of two. I hate it when you're unsure, but I can't lose you. You said you look at me like a star, but to you, I am a light years away. I smile and shine at you brightly, but you still look at the stars like I'm outshined in every way. I hate it when you don't pick me, but what else can I do if, for you, I'm not your type of art? You're the fave song I sing along with harmony. Sure, I'm part of your music, but just a part, because you got others in your melody. You're my title track, and I'm just your B-side. I hate it when I'm not your main, but you got someone. Of course, you'll let me slide. You're a sunset, and you're beautiful. I spent the rest of the day with you. I think that's wonderful. But if you don't look at my face the same way I did, my fave, the sunset is beautiful, isn't it? You're my sure thing, but I'm not your choice. Or maybe I was, but for you, I lost my poise. I thought I was, but actually, I was not. I expect it to be me, but there's other in your heart. You're my home and my safe place, my fave buddy. But if I was not haven to you,
At least don't make me feel like I'm your Annie. It caused me confusion. It's a complete chaos. You're a mixture of signals. Is it me or is it just the person you choose? I'm happy to be on your journey of uncertainty and being unsure. At least I'm a passerby who made you feel love for you. You are a stay for me, but I'm just a go for you. It's officially red because, for me, you are, but I am not to you. All I see is red flag. It's a total red flag. You are and I'm not. Ito yung mga ito yung mga bandang talking stage na akala mo talaga nasa talking stage na kayo at least. Pero wala lang pala talaga sa kanya. Babatuhan ka lang niya ng mga mixed signals until mawindang ka. It's a trick, guys. I'm telling you, take it from me. It's a dark trick that people used to do with other people. Giving you mixed signals and things. Kasi, ito yan eh. Sabi ni Mac Miller, one of my favorite rapper, people love you when you're on their mind. Doon lang galing ang idea para sa akin. Ako, doon ko lang din napagtanto eh. Kasi unconsciously, kapag ka iniisip mo ang isang tao, kahit sa anong dahilan, unconsciously, nahuhukad sa tao yun eh. Kasi the person is running in your mind. Iisip-isipin mo siya. Tapos kapag yung mga ginagawa niya intentional pa, push and pull, make signals, diba? It's tricking your mind. That's why all I see is red flag. It's a red flag. But yeah, how can we blame people? Most of us are vulnerable when it comes to love. Most of us are vulnerable when it comes to feelings. Kasi natural namang may damdamin ng mga tao eh. That's why. Minsan yun din tinitrain eh. Tinitrain din natin dapat yung emotions natin eh. Not to be so much vulnerable. Dapat at least may laban ka pa din. Yung emotion mo may laban pa din. Kasi yun na nga eh. Hindi naman tayo pwedeng maging all heads, no hearts. Diba? Robot ka na nun. But the thing is, kung kaya natin siyang i-balance, and at the same time, kung kaya natin palamingin, na mas nasosuppress natin yung emotions natin, say 60%, palag na yun. Hindi ka na mahuhulog sa mga ganito. Sa mga mixed signals ng sinulatan nito ni Rodney. Diba? You are and I'm not. Ganoon eh. Buhos na buhos ka na eh. Tapos siya, pautay-utay. Minsan oo, minsan hindi. Eh ikaw dahil buhos ka na, nahuhu ka na, na-appreciate mo na yung little things. Diba? Yung mga anong tawag nila doon? Basta yun, nalimutan ko yung term. Diba? That's why it's something na kailangan pinapractice din natin. Not just the physical. We don't just train our physical physicality, di ba? Dapat yung isip din tsaka puso, yung damdamin. Well, mahaba-habang to lang ito. Mamaya, babalikan natin to. Ako po si Jiro, kami ang DZDG 96.7. Magbabalik kami. Sumanat ng ganang intro eh, no? Ay, 96.7 DZDG 96.7 Destiny Radio, welcome back sa ating programa The Mix, kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan at mix ang ating tawanan at mga emosyon. Ako pa rin po inyong kasama sa radyo, ako si Jiro. At tara, balikan na natin yung ating tulang pinasa kanina. Bago ang lahat, isang malamig na hapon sa inyong lahat sa Pilipinas. Ang lamig-lamig. Parang weather update ay mamaya-maya. Tingnan natin yung weather update. Pero parang may kaunting hangin sa labas. Pagka ganyang pabugso-bugso ang ulan, tapos may kaunting hangin, medyo kinakabahan na tayo. Dahil nga sa panahon ngayon, tayo bahain na, di ba? Tayo bahain. Kumbaga ay laging binabaha.
lalo dyan sa mga lugar kung saan mabababa, tapos malapit sa mga anyong tubig, yan, dagat o kaya naman ay ilog. So iba yung pag-iingat po sa atin lahat. Mag-jacket pag mga nakamotor, magkapote pag bumabiyahe, wag magpapabasa sa ulan basta-basta kasi mahirap magkasakit. Pero feeling ko mas mahirap ang sitwasyon ng tao dito sa ating tulang binasa, no? Title pa lang eh. Sabi dito ni Rodney John Gonzalez, you are and I'm not. 'Di ba? Minsan kala mo siya yung pagka focusin mo yung title, you are and I'm not, parang baka ang impression natin agad is kung tungkol to sa pag-ibig, ikaw umiibig ka sa akin tapos ako hindi, di ba? You are and I'm not. Pero kapag binasa mo na yung tula, you're gonna realize na baligtad pala. Yan. Siya pala, ibig sabihin pala niya doon sa you are not that interested in me and I'm not, and ako yung hindi, diba? You are somebody who's just playing. Yeah, you can say it like that. You're somebody who's just playing and I'm not. Pang seryosohan ako eh. Ganun bagay, diba? Sobrang daming uncertainties dito sa tula about the other person. Sabi niya, you're like a tale of a never-ending uncertainty. Red flag once again. If somebody's not certain about themselves, kahit yun na nga kahit sa sarili nila, if they're confused, paano pa sila magte-take ng ibang tao? Paano pa sila magpapapasok ng ibang tao? Imagine that. If you're somebody who's confused about everything about yourself, paano mo may imagine na magpapasok ng ibang tao sa buhay mo? Kung yung sarili mo nga is hindi mo pa alam, hindi ka pa stable. Diba? Hindi mo pa alam kung ano talaga yung gusto mo, ano ka ba talaga. Diba? Ay mga ganun bagay. So once again, it's a red flag. Sabi niya, you can't be so sure if it's me or I'm just a pastime activity. Ay, kawawa. Diba? You're a stop and go and a mix of two. I hate it when you're unsure, but I can't lose you. Yan. Ito na nga. I think, bro, what I mean is, kung ganito na yung feeling mo, I think you've been casted by the spell of the other person. Yan, yung mga mixed signals na yan, yung mga push and pull na yan, lason yan, guys. Lason yan. It will mess up your mind. Kasi nga, iisip-isipin mo palagi, ano ba talaga ako dito sa tao to? Bakit nung nakaraan ang sweet-sweet niya, tapos ngayon hindi niya na ako kinakausap? Bakit kaya minsan ang bilis-bilis niya mag-reply, pero minsan, isang araw bago ako replyan? Minsan, feeling ko importante ako sa kanya, pero minsan, binabaliwala niya naman ako. It is something na it's a trick. It's a trick to get your attention, get them in your minds. Diba? At ito yung resulta. Ito yung nagiging resulta, kagaya ng nasa tula na alam niyang confused na siya kung gusto ba siya talaga o hindi. Pero namumutawi sa bibig niya na I can't lose this person. Hindi ito pwede mawala sa akin. Diba? Ito yung kapag nalaso na yung pag-iisip natin ng mga subliminal intentions ng ibang tao. That's why, once again, it's very important na kung ikaw gusto mong laging tinitrain yung sarili mo, idamay mo na yung damdamin mo. Tsaka yung isip mo. Learn how to control your emotions. Learn how to see the red flags in people. Just so, kaya mong protektahan yung sarili mo. Hindi ka magaya dito kay kuya na nasa tula natin na alam mo yun, kulang na lang ibandera yung pulang watawat sa harapan niya. Ito ako. Pero, hindi niya pa rin nakikita. Blinded na siya. Diba? And it's very hard. Mahirap palabasan tong ganitong sitwasyon. Sabi niya sa bandang huli,
You are my home and my safe place. My fave buddy. But if I was not a haven to you, at least don't make me feel like I'm your any. Diba? You're a mixture of signals. It is me, or is it that person you choose? I'm happy to be on your journey of uncertainty and being unsure. Diba? Papansin nyo ito, by fave buddy. But if it was not me, if I was not a haven to you, at least don't make me feel like I'm your any. Wag na. Kala mo lang sinasabi niya, lakas-lakas sa loob niya, no? Kung wala din naman talaga ako sa'yo, or kung hindi naman talaga ako yung gusto mo, wag mo na lang akong itrato na kahit na ano. Nasasabi niya lang yun. Pero, inapisa niya yun tula sa ano eh. Uncertain nga siya sa mga nangyayari. Di niya sure kung ano talaga sila. Pero sabi niya, hindi daw naman niya kayang mawala yung tao na yun. Diba? Yung uncertainties na pinapakita ng ibang tao sa'yo, yung mixed signals na yun, it ruins your mind. Hindi ka na makapag-decide, ano ba talagang gusto ko? Gusto ko ba talaga siyang iwanan? Pero hindi. Gusto ko pa din siya kahit ang sakit-sakit na. Di ba yung mga linya na ganun? Kasi nga, unconsciously, yung lumalalim yung pagtingin natin dun sa tao. Kasi nga, lagi na siya sa isip natin eh. Kapag hindi sila nagre-reply, iisipin natin, ano kayong ginagawa nito? Ang mga ganun bagay. Ano kayong ginagawa nito? Diba? Lalo na kapag binigyan tayo ng, bawa, sa chat, magkausap kayo sa chat. Yan, biniroan ng biniro. Nilove bump ka naman. Nitropa, nilove bump ka naman niya. Ngiting-ngiti ka. Siyempre, kilig na kilig ka. Maya-maya, bigla siya nawala. Diba? Magiging confusing para sa iyo kung ano ba talaga yung nangyayari. Tatambay sa isip mo yung tao na yun. Lahat ng mga sinabi niya, lahat ng mga iniwan niya. Diba? And unconsciously, once again, yun na nga, lumalalim yung pagtingin mo. Akala mo lang hindi. Hindi mo lang napapansin sa sarili mo, pero ayun na, nagiging resulta na is something like, kahit alam mong nahihirapan ka na, you still wanted to be with this person. Sometimes, no matter what it takes, gusto mong kasama yung tao yun. Diba? And finally, sinabi niya sa bandang huli ng tala, I'm happy to be on your journey of uncertainty and being unsure. At least, I'm a passerby who made you feel loved for sure. You are a stay for me, but I'm just a go for you. It's officially red, because for me, you are, but I'm not to you. Ayan. Yan. Well, at least nagkaroon siya ng realization sa uli. Na okay, I'm gonna let this person na. Pero diba, hinayaan niya munang, well, I think it's a good call. Good call pa rin naman. Kasi syempre, you need to try eh. Kung gusto mo talaga yung tao, kung dumating ka sa realization na you wanted that person, at least nag-try ka, di ba? At least sinubukan mo. Yun naman yung pinapromote natin. Yun naman yung ini-encourage natin sa mga tao. You just have to try for you to know. If it's really for you, then you'll have it. But if it's not, then at least you've learned your lesson. Di ba? Nalaman mo na, ay, okay. Hindi pala para sa akin to. Okay. Out of my league. Something like that. Or not out of your league, it just happened na not the right person for me. Because nobody's really out of your league. Anybody can bag a 10. 5 can bag a 10, I mean. But yeah, at least kung tinry mo siya, kung sinubukan mo siya, you're gonna realize na okay, hindi pala to para sa akin. Unlike kung hindi mo siya sinubukan. Kung hindi ka man lang nag-try, wala kang clueless ka kung anong mangyayari, kung ano yung mga dapat nangyari. Diba? You're gonna miss 100% of the shot you don't take. So kung anong nangyari is at least tinry mo. Natalo ka, hindi ka man nagtagumpay. Pero may nag-gain ka. Alam mo yun, meron ka naging gain. Kasi nalaman mo na okay, ganito pala sa lugar na yan, ganito pala kapag sinubukan ko yan. At least may idea ka na the next time. You can practice, of course.
Unlike kapag hindi mo siya sinubukan na wala kang gain, dun ka totally lost. Total loss yung natamo mo pag hindi ka nag-try. Diba? Pero once again, mabalik tayo sa tula. At least nagkaroon siya ng realization. And he tried. And yeah, nalaman niya na okay, hindi pala talaga para sa kanya yung tao na yun. Yeah, you had your loss. Yeah, I'd waste a lot of time for sure. Maybe energy and financially. Pero yeah, may nag-gain ka pa rin naman kahit pa paano. Kasi sinubukan mo. And that's the very most important thing. Ay, 3:51 PM na po. Oras natin sa buong Pilipinas. 9 minutes to go before 4 PM. Ako si Giro. Kami ang DZDG 96.7 Destiny Radio. Magbabalik kami. Diyan na po kayo. DZDG 96.7 Destiny Radio. What's up, people? What's up? We're bringing back the beat, people. 4:26 PM Philippine Standard Time. 26 minutes na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Welcome back sa ating programa The Mix. Ako pa rin ang inyong kasama sa inyong mga radyo. My name is Giro. That's capital G-I-R-O. What's up? Saan nyo ba? Nakita nyo ba yung nagsisirculate ngayon sa online? Yung member ng LGBTQ+. Yan, yun natin kompleto. I'm sorry if I mentioned it wrong. Na tinawag ng sir. At nagalit at pinatayo itong empleyado ng isang restaurant ng 2 oras daw. 2 oras no? Ngalay nun par. Para kang nanonood ng concert pero wala kang nai-enjoy kasi binubulyawan ka. Ganun yung nangyari. Kasi kadalasan sa concert standing, di ba? Depende na lang kung ka super VIP ka na na ticket, di ba? Baka may chance pang nakaupo ka doon. Pero kung naka-VIP ka lang naman kaya naman naka-general admission na pagkalayo-layo nasa dulo, standing ka dun par. Tapos yung show dun mga 3 hanggang 5 hours pa, di ba? Kung umpisa mo sa umpisa, minsan 6 hours pa, di ba? Pero yung 2 oras, imagine 2 oras nakakangalay na rin yun, na 2 oras ka nakatayo tapos binubulyawan ka pa, sinesermonan ka pa ng isang yun nga, member ng LGBTQ na tinawag na sir. Diba? Nakita niyo ba sa sa Facebook yan? Well, yeah, in a sense, kasi ganito yung point nila nung mga nasa side ng LGBTQ na siya nga naman, nakabihis ng pambabae. Mahaba na yung buhok. Minsan, yung hinaharap bright. Bright ang future. Bakit ba? Yung future sinasabi ko di ba? Yung, di ba? Ang minsan ganun Pero alam mo kasi may difference naman kasi talaga Kumbaga may distinction pa din pag alam mo na hindi siya naturally lady compared din sa mga yung member ng LGBTQ community. Di ba? May konting distinction pa din or sabihin na nating malaking distinction. Kaya minsan napapasir kahit na nakapuso ng babae yung ganung tao, yung tao na yun. Di ba? Yeah, na-offend to si member ng LGBTQ+ community. At nabulyawan nga itong nabulyawan itong server ng isang restaurant sa Cebu. At napatayo ng 2 oras. Ang pinagtataka ko, nasaan kaya yung manager Ay, absent pala yung manager. Oo nga pala. Nabasa ko Siyempre, kailangan mag-research, guys. Hindi pwedeng magchichismis tayo ng kulang ng impormasyon. Diba? So, anong nangyari ganun? Absent si manager, so siya na talaga yung kinausap. Anong nangyari? Hinarap naman niya, diba? As a man, hinarap niya naman si tinawag niya ng sir. At ayun, naging 2 oras yung kanilang sermonan. Nakakangala yun. I mean, syempre, diba? 2 oras imbis na nagtatrabaho ako, sinesermonan ako ng customer, diba? Minsan medyo salungat na tayo din sa sa sinasabi natin customer is always right Though yeah, of course, kasi kapag tinrato natin ng tama ang ating mga customers, babalik at babalik yan. Yun naman ang binabalikan ng tao madalasan pagkasala sa pagkain, pagkasala sa sarap ng siniserve yung pagkain, yung service
kung paano mag-accommodate itong mga tao dito sa isang restaurant o sa isang establishment. Yun yung kadalasan binabalikan ng tao. So yeah, nangyari yung customer is always right. Treat them right para bumalik sila. Pero minsan naaabuso kasi, alam niyo yan, hindi naman natin sila mga utusan, hindi naman natin sila mga katulong, mga nagtatrabaho sila doon. And at the same time, kung tayo nagtatrabaho din, actually parehas lang eh. Diba? Kung ikaw nagtatrabaho sa bangko, tapos si kuya ay waiter, o kaya ay server, ay kumain ka sa restaurant nila, ikaw yung pagsisilbihan niya. Pero kapag siya naman, si server naman, pumunta siya ng bangko para mag-deposit, siya naman yung pagsisilbihan mo, di ba? So, pare-pares lang tayo. Kumbaga, paggising natin sa umaga, pare-pares tayong bad breath, di ba? Tumutulog din ang laway natin kapag masarap na masarap yung tulog natin at nananaginip tayo na kumakain, di ba? Umuutot din tayo pare-parehas. Kumbaga, pare-parehas lang tayo ng mga tao. Kaya, medyo going back to the topic, doon sa kanina, sa 2 hours na pinatayo, sa isang lalaki na pinatayo, isang server na pinatayo for 2 hours at binulyawan, sinermonan, kumbaga kinausap ng ganung bagay. I don't think it's right pa. Kumbaga kung nangyari, naging offending yung pagtawag niya ng sir kay member ng LGBTQ+ community. Pwede namang sabihin na okay, kumbaga sasapat yung isang sorry. Pero nangyari parang nagkaroon ng sobrang habang discussion. Pinaliwanag niya ata kung ano yung ibig sabihin ng LGBTQ at lahat ng alphabet sa lahat ng letter sa alphabet. Diba? Ayaw mo kung ano nangyari. Pero for it to be 2 hours of discussion, tapos nakatayo pa si kuya, hindi niya man lang pinaupo. Diba? Para mas naging maganda yung conversation nila. I think ano na siya, medyo below the belt na, at the same time it's very wrong, diba? 2 oras ba naman, guys? Nagtatrabaho yung tao eh. Paano kung hindi ako bayaran ng bossing ko dahil 2 oras wala akong ginagawa, kinakausap mo lang ako, diba? That's unfair. Yung mga ganung bagay. So I think let's share kumbaga the same amount of respect to everybody. Kahit sa anong ang tawag nila doon, hindi description eh. Ang tawag doon? Namutaw na. But you know what I mean? Kumbaga, respeto lang. Kumbaga, kung yun yung choice mo, anong gusto mong itawag sa sarili mo, okay. And if ever magkamali ako dahil may point naman akong sabihin sa yun kasi ultimately sir ka naman talaga, pero kung if ever that's offending for you, I respect I respect that, I'll say sorry, 'di ba? May mga ganung bagay, wag lang umabot ng 2 oras na patatayuin at ngangalayin, 'di ba? Paano kung magkaano 'yon? Ang tawag, mamitig yung tuhod tapos di nakapasok kinabukasan, di wala siyang pera, diba? Ang hirap pa naman. Pera pa din yung pinag-uusapan natin ngayon, no? Sa pera pa din tayo talaga nag-i-end up, yun pa rin ang bottom line kasi walang kikitain nga pag di nakapasok. So I think the best way for it to end up siguro is nagkaroon man ng konting misunderstanding, may mga na-offend. Ayan, sapat na siguro yung sorry kung gusto magpaliwanag para syempre magkaroon ng education para hindi na rin maulit. Magkaroon na kahit at least 20 minutes, sapat na yung 20 minutes na pag-uusap. Medyo sobra pa nga yun eh, pero yung 20 minutes na natin, huwag lang maging 2 oras, diba? If you guys have any violent reactions, nakalive kami sa Facebook, so check nyo kami dyan. Mag-comment kayo at pag-usapan natin yan live on radio. Facebook page is DZDG Destiny Radio. Drop a comment, tara, kwentuhan tayo dito on the radio. Pwede rin kayong mag-text sa aming text line 0929-2168-100. Ako po si Jiro at ito naman si George Benson with the song I Just Wanna Hang Around You. Let's go!